Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi alam ni Mia kung bakit pinagtitinginan siya ng mga estudyanteng nilalampasan niya. May dumi ba siya sa mukha? O hindi kaya ay mukha ng pugad ng ibon ang kanyang buhok? She had no idea. Basta, sigurado siya na sinipat niya ang sarili sa salamin bago umalis ng bahay. Sigurado siyang mukha siyang tao. Sa katunayan ay nag-apply siya ng light makeup para fresh na fresh ang kanyang hitsura. Pwede bang ako na lang, Mia? Tanong ni John na kilalang basketball player sa campus. Umagapay naman si Mike na siyang editor-in-chief ng school paper ng St. Paul University. Ako na lang, available naman ako, Mia. Nakangising sabi nito. Hindi na talaga maintindihan ni Mia kung bakit ganoon ang sinasabi ng schoolmates niya. Noon siya hinila ni Kara palayo. May hinugot si Kara mula sa kanyang likod. What's this? Ano yan? Tanong din ni Mia. Inagaw niya ang papel at binasa ang nakasulat doon. I need a BF badly. Naningkit ang kanyang mga mata. Mukhang kilala ko na ang may kagagawa nito. Siguradong sabi niya. I know, right? Mabibilis ang mga hakbang na tinungo ni Mia ang social hall ng engineering building. Sira ulo kang Dominic ka? Nang gigigil na sigaw niya na nagpalingon sa apat na lalaking nakaharap sa entablado at pinapanood ang practice ng isang play. Maging ang mga estudyanteng nasa stage ay napatingin sa kanya. Hinila-hila ni Kara ang kanyang uniform. Parang natatakot na hindi maintindihan. Pero hindi siya. Humanda si Dominic sa kanya. Mia Margaret? Wika ni Albert na siyang sidekick ni Dominic. Tumayo si Dominic at hinarap si Mia. Hindi mo ba alam na bawal ang HRM students dito? Nakipaglaban si Mia ng tingin sa binata. I didn't know about that. Wala naman kasing signage sa labas ng pinto na bawal pumasok ang HRM students dito. Dapat nilagyan mo. Okay. Tutal ay narito ka naman na. What do you need? Itinapon ni Mia sa mukha ni Dominic ang papel na kanina pa niya kinuyumo sa sobrang inis. Dahil doon ay napatayo sina Albert, Jay at Aaron. What the hell? Tanong ni Aaron. Nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila. Hindi pinansin ni Mia ang lalaki at sa halip ay patuloy na nakipaglaban ng tingin kay Dominic. Why are you always making fun of me, huh? Dinampot ni Jay ang papel at binasa ang nakasulat doon. Pagkatapos ay ipinakita kay Dominic. Nalukot ang mukha ni Dominic at naglakad palapit sa kanya. What makes you think I'm the one who's responsible for this? Nagbabaga ang mga matang tanong nito. She searched for the right answer somewhere in her mind. Nasa lubong ko lang kayo kanina, kaya hindi ko inakala na magagawan mo pa rin ako ng kalokohan. Sinadya mong banggain ako para maidikit mo sa akin ang papel na yan. At ikaw lang naman ang mahilig akong i-good time. Biglang nag-flashback sa kanyang alaala ang ginawa ni Dominic noong first day niya sa St. Paul University. Lakad-takbo ang ginawa niya para lang makahabol sa first class. Nakakahiya naman kung magkakaroon agad siya ng bad impression sa professor oras na malate siya. Nang makita ang classroom ay agad siyang pumasok. Pero sa takot niya, nakaupo na sa harap ang professor. You're late, miss. Pero nagtaka si Mia. Hindi mukhang professor ang lalaki. Masyado rin itong gwapo. Mas nababagay rito ang mag-artista dahil may height na malamang ay nasa 6 na talampakan o higit pa at maganda ang pangangatawan na tila alaga sa gym. Gayunpaman, hindi siya nagtanong. Nag-alis muna siya ng bara sa lalamunan bago magsalita. Mia Margaret Cruzat po, sir. Tumango-tango ang professor.
I see. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga late, lalo na sa first day of class? Nagtawanan ang mga estudyante. Hindi po. Ngumiti ang professor na nagpalitaw sa mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin. Well, I make them recite a poem or do something else as punishment. At gagawin ko po yun? Of course! Gusto mang magprotesta ay hindi na ginawa ni Mia. She thought that he would not listen to her anyway. Gagawin na lang niya ang gusto nito para matapos na. Isang beses lang naman at hindi niya ikakamatay. Mapapahiya lang siya sa buong klase. Iyon lang. Umalis ang professor sa harap at pinalitan ni Mia. Naupo ito sa tabi ng isang estudyante at naghintay sa kanyang performance. Her classmates seemed excited. Kakanta na lang po ako. Muli ay nagtawanan ang classmates niya. Go ahead, sabi ng professor. Leron, leron. Nag-alis siya ng bara sa lalamunan. Ano na nga ba ang susunod na lyrics? Hindi na niya alam. Nagtawanan ang lahat maliban sa kanya. She took a deep breath. Paru-parong bukid na lang po. Nagkaroon uli ng tawanan. Miss Cruzat, masyado nang matagal ang exposure mo sa harap. Magklase na lang kaya ako. I'll just mark you as absent today. Ano sa tingin mo? That's already a point deducted your grade. Namamahiyang wika ng professor. Naku sir, wag naman po, ito na po, kakanta na ako. Tila naman nagpapasensya lang na tumango-tango ang professor. Paru-parong bukid, nalilipad-lipad, sa gitna ng daan, papagapagaspas, paru-paru. What's the meaning of this? Lumipad ang tingin ni Mia sa bukana ng pinto at nakitang nakatuyo roon ang isang matandang lalaki. I'm sorry I'm late. Hindi ko inaasahang makakasaksi ako ng isang live performance sa klase ko. Take your seat, Iha. Naningkit ang mga mata ni Mia sa lalaking nagpanggap na professor. The bastard smiled at her. Tumayo ito. Dominic, what are you doing here? Tanong ng tunay na professor. Tito, may sinabi lang po ako sa kaibigan ko. Sige po, mauna na ako. Bago umalis ay kinindatan pa siya ng lalaki. Abat! Nagngit-ngit siya sa galit nang hindi pa rin maawat sa kakangiti ang mga kaklase. Nang lumabas na ang unggoy ay naupo na siya. May araw din ang lalaki sa kanya. Noong first day ko dito sa university, ipinahiya mo ako sa lahat. At hindi lang yon, marami pang ibang pagkakataon. Narong dinikitan mo ng bubblegum ang palda ko at tinapunan ng ketchup yung uniform ko nung practice namin sa dance contest. Hindi ko na mabilang sa mga daliri ko sa kamay ang mga pang-inis mo sa akin. Isama mo pa ang mga daliri ko sa paa, combined. Dominic took another step forward. Wala nang distansya sa pagitan nila. She could smell his fresh breath. Isinisisi mo ba sa akin ang lahat ng katangahan mo? What? She blinked. Iba ang katangahan sa pinaglalaruan. Dominic, tigilan mo na nga ako. May crush ka ba sa akin kaya nagpapapansin ka sa akin? Lakas loob na tanong niya. Natigilan si Dominic. Ang lahat naman ay ilang saglit na nanahimik. Na maya-maya ay biglang nagsipang bunghalit ng tawa. Nakipag-high five si Dominic sa tatlong kaibigan. Are you in your right mind, Miss Cruzat? Ako? Itinuro nito ang sarili. Si Dominic Roncesvalles magkakakrush sa'yo? No way! No damn way! Napahiya si Mia, ngunit hindi niya ipinahalata. Hindi sa ubod ng yabang na si Dominic at sa tribo nito. Iyon ang tawag niya sa grupo kapag naiinis siya. She raised her face. Mabuti naman kung ganon. Kasi kahit ikaw na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. At kahit na tumanda akong dalaga, ay nun ka na magkagusto ko sa'yo. The lad smiled. Huwag kang magsalita ng tapos, Miss Cruzat. Baka kainin mo yung sinabi mo. Makahulugang wika nito. She rolled her eyes.
at saka nagmarcha palabas ng silid ng social hall. Sana naman, sa araw na iyon ay iyon din na ang huling pangaasar ni Dominic. Dahil kapag nasundan pa, ay masasapak na niya ang binata. "Pauwi ka na ba? Sabay na tayo." Umagapay sa paglalakad ni Mia si Dominic. Naiinis na hinarap niya ang binata. "Hindi, papasok pa lang ako." "God, it's already 7 in the evening, syempre pauwi na ako. At pwede ba? Huwag kang sumabay sa akin." Nilampasan niya si Dominic. But to her disbelief, the lad still followed her. Mukhang may balak na namang paglaruan siya. "Can we be friends, Mia?" Nanlilisik ang mga matang binalingan niya ito. "Are you in your right mind to ask me that?" "Hey, that's my line!" Tumatawang wika nito. Iyon nga ang ginawa niya. Ang gamitin ang linya ng binata para iparamdam ang nadama niya nang tanungin siya nito ng ganoon. Pero sa tansya niya, natuwa pa ito sa ginawa niya. Wa-epek. "Alam ko. Seryoso ka sa inaalok mo? Kasi the last time I checked, hindi ka nabubuhay nang hindi ako naiinis." He gave her a timid smile. "Narealize ko kasi na pagod na akong inisin ka at hindi na tayo mga bata para maglaro. 4th year na tayo." Kumukuluman ang dugo sa pagmumukha ni Dominic ay hindi napigilan ni Mia na pagmasdan ito at palihim na isa-isahin sa isip ang magagandang katangiang pisikal bilang isang lalaki. He had a handsome face. Maganda ang lahat. Walang imperfection kumbaga. Gwapo nga talaga. At bakit hindi? Si Dominic nga ang tinaguri ang campus heartthrob ng St. Paul University. He was 20 years old like the rest of his gang. Nagbibilang ng girlfriend pero walang siniseryoso. He was 6 feet tall and had a well-built body. Isang good catch para sa kababaihan. Ano, gwapo ba? Todong-todo ang pagkakangiti ni Dominic. Pwede na sana, kaya lang presko. Iniwan na niya ang binata pero hinabol na naman siya. "Dominic, pwede ba?" "What? Ako na nga itong nakikipagkaibigan sa'yo, ayaw mo pa?" "Nangangako ako na hindi na kita pagtitripan. Pero hindi ko aakuin yung nangyari kanina. Hindi ako ang naglagay ng papel na yon sa likod mo. Lagi mo na lang akong pinagbibintangan." Umakto si Dominic na nasasaktan. And he looked cute. Taktika marahil para mapasakay siya sa gusto. Pero baka naman gusto na talaga nitong magkabati sila at maging magkaibigan. Why not? Mas mabuti na siguro iyon kaysa araw-araw ay naiinis siya sa binata. Baka kapag tinanggap niya ang alok nito ay tigilan na siya. Bumuntong hininga si Mia. "Okay, sige. Friends?" Inilahad niya ang kamay. Mabilis pa sa 4:00 na tinanggap iyon ni Dominic. Pero nabitin ang ngiti ni Mia nang may maramdaman. Si Dominic ay napangiwi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil damang-dama niya ang malagkit na likido sa kanyang palad. "Liar!" sabi niya kasunod ang mabilis na pagbawi ng kamay. "Ay, wow pare, you made it!" Ani Jay na bigla na lang lumabas sa kung saan kasama si Aaron. Tinapik ni Jay sa balikat si Dominic habang walang humpay sa pagtawa. "Ow, that smells so bad, dude. Ano bang inilagay mo sa special glue mo?" Tanong ni Aaron kay Jay. "Secret!" Nanlilisik ang mga matang binalingan ni Mia si Dominic na nakatitig lang sa kanya. "I hate you!" Asik niya at saka tumakbo palayo. Kahit kailan talaga ay hindi na siya maniniwala sa mga sasabihin nito. "Mia, wait! Hindi ko sinasadya!" "Sinabi ko na nga ayoko, diba?" Todo tanggi si Mia habang ipinagtutulakan nina Cindy at Ashley papunta sa direksyon ni Dominic at ng mga kaibigan nitong lalaki. Gusto nina Cindy at Ashley na hingin ang phone number nina Aaron at Dominic. Type kasi ni Cindy si Aaron at type naman ni Ashley si Dominic. Contributing writers ang dalawa ng school paper ng St. Paul University at mga kaibigan na rin niya kaya humihirit ngayon sa kanya ng pabor na hindi niya mahindian dahil noon ay natulungan na rin siya ng mga ito.
Please naman, Mia. Pagsusumamo ni Ashley. Maganda si Ashley. Matangkad at maputi. Iyong tipo ni Dominic. At kung magpapakita man ang kaibigan ng interes sa binata, ay tiyak niyang may kauuwi ang maganda ang dalawa. But for some reason, the thought made her feel bad. Hinarap niya ang dalawang kaibigan. I hate Dominic, alam niyo yan. Oo nga, alam namin. Pero ikaw lang naman ang tanging babaeng nakakalapit sa kanila. I mean, di nila kami pinagbibigyan kasi hindi naman nila kami gusto, ani Ashley. Tumikwas ang isang kilay ni Mia. Yun naman pala alam niyo naman pala. Bakit gusto niyo pa rin makuha ang numbers nila? Binalingan ni Cindy si Ashley bago muling tumingin sa kanya. Kasi Mia, talagang gustong-gusto namin sila. Wala namang masama kung susubukan namin, di ba? Kunwari ay nakakaintinding tumango-tango siya kahit ang totoo ay hindi niya mahagilap ang point ng dalawa. Nilunok na lang niya ang pride at lumapit kay na Dominic. Another last encounter, she thought. Mukhang may naliligaw yata. Parinig ni Dominic nang makalapit si Mia. Dahil si Mia ang may kailangan ay magpapakabait na muna siya. Total, ngayon lang naman. Na-realize ko kasi na napapagod na akong kainisan ka araw-araw. Kaya naman narito ako para makipag-ayos na talaga. Yung nangyari nung nakaraan, ready na akong pakinggan ang paliwanag mo doon. We can be friends, you know. Diskumpiyadong pinasahan siya ni Dominic ng tingin bago tumitig sa kanyang mukha. She suddenly felt uneasy. Paano hindi? Tila pinagnanasahan siya nito sa isip sa paraan ng pagtitig sa kanya. Kahit kailan talaga. Inilahad niya ang kamay. Wala bang glue ang kamay mo? Natawa si Mia. Iyong tawa na peke. Ikaw lang naman ang nakakaisip na gumawa nun sa kapwa mo. Nakangiting sabi niya. Wish lang niya ay hindi nito mapansin ang sarkasmo sa kanyang tono. Pero matagal na sandaling nanatiling nakatunghay si Dominic sa kanya. At nangangawit na ang kanyang kamay na nananatili ring nakalahadlang. But to her dismay, he stood up and started to walk away. Hey! Pigil niya, na hindi naman pinansin ni Dominic. Tumayo na rin ang mga kaibigan nito. Tinapik siya ni Aaron sa balikat. Dominic just found someone else to make fun of. Kaya hindi mo na kailangan makipagkaibigan sa kanya. Hindi siya sumagot dahil parang may bikig sa kanyang lalamunan. Tila may kakaiba sa pakiramdam niya na hindi niya mabigyan ng explanation. She should be happy with what she heard. Sira ulo. Nasambit na lang niya. Tinutukoy ay si Dominic. Bumalik si Mia kay na Cindy at Ashley at sinabing hindi na siya makakalapit sa grupo ni Dominic dahil bukod sa tapos ng pagtripan siya, ay hindi na niya magiging kaibigan ang mga ito. Sinabihan din niya ang dalawang kaibigan na tigilan na ang kakapantasya kay na Aaron at Dominic dahil wala silang mapapala. Sa huli, siya pa ang lumabas na masama. Iniwan na lamang niya sina Cindy at Ashley at nagtungo na lang sa study house na paborito nilang tambayan ni Cara. Sana ay makita niya roon ang best friend. Nang makapasok sa study house ay napansin agad ni Mia ang dalawang nilalang na umuokupa sa dulong mesa. At kilala niya ang lalaking nakaakbay sa isang babae. Walang iba kundi si Dominic at ang tinaguriang the prettiest face in St. Paul University, si Nicole. Hi! Bati sa kanya ni Dominic nang dumaan siya sa harap ng dalawa. Isang tipid ng ngiti lang ang ibinigay ni Mia. Ewan niya kung bakit biglang kumulo ang kanyang dugo. Nag-text siya kay Cara at sinabing nasa study house siya at naghihintay. Dahil silang tatlo lang nina Dominic at Nicole ang nasa loob ng study house, panakanakang nagnanakaw tingin si Mia sa dalawa. Hindi siya makapaniwala nang sapuhin ni Dominic ang mukha ni Nicole at halikan sa mga labi. She should have walked out of the room but she was rooted to the spot because of what she just saw. She could not move her feet. The next thing she witnessed, tumutugon na ang babae sa halik.
Parang bigla ay gusto na niyang tumawag ng security para ipadampot ang dalawa at dalhin sa guidance counselor. Natapos din agad ang halik pero sa halip na kay Nicole tumingin ay sa kanya nakatuon ang mga mata ni Dominic na parang tinatansya ang reaksyon niya sa nakita. Nang hindi makatiis ay lumabas na siya sa study house. Lihim siyang nagpasalamat nang makitang papasok ang isang grupo ng mga estudyante sa loob niyon. Tiyak niyang hindi na mauulit ni Dominic ang ginawa kay Nicole. Poor girl, hindi ba nito alam ang reputasyon ni Dominic sa mga babae? Tiyak niyang iiyak lang si Nicole. Nang makita ni Mia si Cara na palapit ay sinalubong niya ang best friend. Oh, kala ko ba sa study house tayo? Wag na, may masamang elemento dun, sa kantin na lang tayo. Naguguluhang nagpaubaya na lang si Cara nang hilahin niya ito palayo. Narinig mo ba ang balita? Iniabot ni Mia kay Cara ang baso ng lemon juice. Kasunod niya ang kasambahay. Nasa bahay nila si Cara, binisita siya. Tinamaan kasi siya ng trangkaso kaya 2 araw nang hindi pumapasok. Anyway, sports fest naman sa campus kaya okay lang na wala siya. Wala naman siyang sports club na sinalihan, hindi tulad ni Cara na isang chess player. Anong balita? Curious na tanong niya. Ibinaba ng kasambahay sa mesita ang tray na may cookies. May kailangan pa kayo ate? Tanong nito. Wala na, salamat. Nagpaalam na ang kasambahay. Nasa garden sila. She did not even bother combing her hair and changing her clothes. Ang suot niyang damit ay ang suot pa niya kahapon. Sanay na si Cara dahil magkaibigan na sila mula high school. Ano yun? Untag niya bago sumimsim sa lemon juice. Naiiling na dumampot si Cara ng chocolate cookie. Si Dominic, nakipag-break na daw kay Nicole. Talaga? Naging sila pala. It was a 1-week love affair. Ang bilis magsawa ng unggoy na yon. Sumandal siya sa porch at kumagat sa cookie. Nabanggit na rin niya kay Cara ang eksenang nakita sa pagitan ni na Dominic at Nicole sa study house. Sinisi pa siya ng best friend na hindi raw niya ito hinintay sa study house. E di sana raw ay nakita nito ang kissing scene. At may isa pa akong balita. Alam mo ba na sina Aaron at Cindy na? Napaangat si Mia ng mukha. How come? Alam mo naman ang grupo ni Dominic. Oras na malaman nilang type mo sila, bibigyan ka nila ng pagkakataong makarelasyon sila pero pagkatapos, iiwan ka rin pag nagsawa na. Napangiwi si Mia sa narinig. Kahit alam na niya ang bagay na iyon ay parang bago pa rin sa kanyang dating. Kaya ikaw, huwag kang papahalata na type mo si Dominic. Namilog ang mga mata niya sa tahasang pag-aakusa ng kaibigan. Excuse me? Hinding-hindi ko siya magugustuhan, no? Todo tanggi siya kahit nag-iinit ang mukha. Pero sa hitsura ni Cara, hindi ito naniniwala sa kanyang sinabi. At para maiba ang usapan, niyaya niya ang best friend sa kanyang silid para ipakita ang bagong makeup set na iniregalo ng mami niya. And she succeeded. Dahil hanggang sa magpaalam ng umuwi, hindi na nabanggit pa ni Cara si Dominic. Si Dominic na hindi niya mapigilang maisip dahil sa kagwapuhan. Nasa campus gym si Mia at Cara at nagkukwentuhan. Pero ang totoo ay gusto lamang makita ni Mia ang kanyang crush. At alam ni Cara na crush niya si Inigo. Si Inigo ang pinakamatalino na yatang estudyante ng St. Paul University. Inigo was the youth ambassador chosen by an international organization to represent the Philippines when it came to international events that concerned youth issues. Bilib na bilib siya sa binata dahil sa edad na 21 ay may achievement na ito sa buhay. Nagbabasketball si Inigo sa gym kasama ang teammates. Lumapit ito sa sulok kung saan naroon ang water supply na malapit naman sa kinauupuan ni Mia at Cara. Lumapit si Mia. Pagod ka na ba? Gusto mong ikuha kita ng juice? Malambing na tanong niya. No, I'm okay. Matipid ang ngiti ni Inigo. Hindi na siya nagtanong pa dahil obvious naman na hindi siya type ng binata. Pero nang makitang papalapit ang grupo ni Dominic, ay nabura ang excitement sa kanyang dibdib. Mukhang makikipaglaro pa sina Dominic ng basketball sa team ng crush niya. Siniko ni Cara si Mia.
Nginisihan naman si Mia ni Dominic. Tila nang aasar pero hinirapan lang niya. Dahil nagpapainit pa lang ay nag-practice shooting muna sina Dominic. Nang magsimula ang laro ay na-excite si Mia. Hindi niya nilulubayan ng tingin si Inigo na kahit pawisan ay gwapong-gwapo pa rin. "Go Inigo, go!" sigaw niya. Pero sa halip na si Inigo ang tumingin ay si Dominic ang bumaling sa kanya. Hinindatan siya nito na biglang nagpapawi sa kanyang ilong. "Miss Cruzat, kapag na-shoot ko to, ibig sabihin may crush ka sa akin," sigaw ni Dominic. Hindi malaman ni Mia ang dahilan kung bakit nag-init ang kanyang mga pisngi. Kinantsawan siya ng ilang kaklase niya na nakaupo hindi kalayuan sa kanila ni Cara. Nakita rin niya na tumalim ang tingin ni Ashley sa kanya na nasa kabilang panig naman ng court. Ibinato ni Dominic ang bola at pumasok iyon sa ring. Nagtilian ang classmate ni Mia at kinantsawan siya. Parang gusto na niyang maglaho sa kinauupuan dala ng kahihiyan. Pero somehow ay kinikilig siya. Pero hindi ka dapat kiligin. Kastigo ng isang bahagi ng kanyang isip. Dapat ay nakay Inigo ang kanyang atensyon. Maluwang ang ngiti ni Dominic sa kanya pero sinimangutan lang niya ang binata at muli ay nag-cheer sa kanyang crush. Nanguna ang team ni Dominic laban sa team ni Inigo. 10 ang lamang. Nang mahawakan ni Dominic ang bola, ay tumingin uli ito sa direksyon ni Mia. "Miss Cruzat, kapag na-shoot ko to, I'll ask you out," sigaw nito sa mas malakas na tinig. Muli ay kinantsawan si Mia ng classmates niya. Si Cara ay parang hihimatayin sa kanyang tabi at kilig na kilig. Hindi humihiling si Mia na maipasok ang bola, pero isang bahagi ng kanyang isip ang pasimpleng nananalangin na sana ay ma-shoot nga iyon ni Dominic. "Naku, mukhang tinamaan ka na ng magaling Mia Margaret Cruzat," anang pilyang bahagi ng kanyang isip. But to her disbelief, the ball did not reach the ring. Nakadama siya ng kakaibang panghihinayang. Kahit ano ang gawing yugyog kay Mia ng kanyang mami, ay hindi pa rin siya bumangon para mag-almusal. Masamang-masama ang loob niya sa ginawa ni Dominic dahil napahiya siya. Nakita niya kung paano siya tinawanan ni Ashley. Pero ang labis na pinanghihinayangan niya ay ang chance na makadate ang binata. Aaminin niyang napakarami ng babae ang naghahangad na makadate si Dominic. And now, she thought that she was one of them. Kakaiba ang karisma ni Dominic, na kahit sinong matinong babae ay may madaramang kaunting kilig. Nag-text si Cara at tinatanong kung papasok siya. Sinabi niyang hindi dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ayaw muna niyang makita si Dominic. Shooter ang binata sa basketball at minsan lang nagmimintis. Kaya naman, may kutob siyang sinadya nitong hindi ishoot ang bola para mapahiya siya. Pinahid ni Mia ang kanyang mga luha at bumangon na. Nagtungo siya sa banyo at naligo. Pagbaba ay wala na siyang naabutan sa bahay. Nasa office na ang mommy at daddy niya. Si Nikki ay pumasok na rin sa eskwelahan. High school freshman student ang kapatid. Kumakain na si Mia nang makita ang papalapit na si Joanne, isa sa mga kasambahay nila. May hawak itong pumpon ng mga bulaklak. "Ate, para sa'yo daw." "Kanino galing?" Nagtatakang tanong niya. "Sa isang matangkad, moreno at gwapong lalaki po, ate. Inigo ang pangalan." Nagulat si Mia. Tinanggap niya ang bulaklak. "Sigurado ka?" Tumango-tango si Joanne. Doon mas napaisip si Mia. Hindi kasi katangkaran si Inigo at tisoy pa. Kaya paanong ang binata ang nagpadala sa kanya ng mga bulaklak? Could it be Dominic? Iisa lang ang lalaking kilala niyang matangkad, moreno at gwapo. At iyon ay walang iba kundi si Dominic. Pero imposible talaga. Napailing siya. "Nasaan na siya?" "Naku, umalis na ho agad pagkabigay niyan sa akin. Pinasasabi pa nga po niyang sana daw ay pumasok ka na sa school." Tumango-tango na lang si Mia. Talagang napapaisip siya kung sino man ang nagbigay ng mga bulaklak. Kinikilig si Cara habang ikinikwento ni Mia ang nangyari kahapon.
Ang hula ni Kara ay may secret admirer na siya na sa palagay naman niya ay hindi talaga imposible. Kahit naman kasi hindi siya napapabilang sa pretty faces sa campus, ay malakas ang kanyang sex appeal. Ayon na rin sa mga lalaking nagtangkang manligaw sa kanya. Ma-appeal daw ang kutis niyang morena at maganda ang height na 5 feet 9 inches. Best asset din daw niya ang mahahaba at magagandang hita, ayon na rin sa kanyang girlfriends. Gayunpaman, hindi sapat ang lahat ng iyon para mapansin si Mia ni Inigo dahil mukhang malabong magkagusto ang binata sa kanya. Pero kung si Dominic naman ay mas imposible. Is it possible na si Dominic yon? Napatingin si Mia sa tinatanong na direksyon ng best friend. Si Dominic at ang mga kaibigan nito papalapit sa kanila. Imposible. Nagawa niyang sabihin bago pa man makalapit ang grupo. Dominic looked straight into her eyes. Can we talk? Tumayo si Mia at lumakad palayo, ngunit nakakailang hakbang pa lang ay hinawakan na siya ng binata sa braso. Please? Let me go! Ayokong kausapin ka. Wala tayong dapat pag-usapan. Naiintindihan mo ba? Sinulya pa ni Dominic ang mga kaibigan na tila nakakaintinding lumayo sa kanila, maging si Kara. Ako na nga tong lumalapit, di ba? Bakit? Inutusan ba kita? He took a deep breath. Tila anumang oras ay mauubusan na ng pasensya. Kahit ilang minuto lang, mahirap bang pagbigyan, pare? Narinig mo na naman siya, di ba? Ayaw niyang makipag-usap sa'yo. Kapwa lumipad ang tingin ni Mia at Dominic sa nagsalita. It was Inigo. At diretso ang tingin ng lalaki kay Dominic na hawak pa rin siya sa braso. Pare, wala kang kinalaman dito. Move out. Naalarma si Mia nang lumapit si Inigo sa kanila at bawiin siya mula kay Dominic. Mukhang anumang oras ay magbabasagan ang dalawa ng mga mukha nang dahil lang sa kanya. Pumagit na siya. Dominic, please! Ayoko makipag-usap sa'yo, kaya layuan mo na ako. Pakiusap niya. Tinitigan siya ni Dominic. Tila pilit na inaarok kung tama ba ang narinig. You heard her, Inigo said. Pero biglang nagilty si Mia nang makita ang kakaibang emosyon na dumaan sa mga mata ni Dominic. But he did not say anything and just walked away. Bakit ganoon? Bakit parang naiwan sa balat ni Mia ang init ng kamay ni Dominic? Bahagya siyang napailing. Are you okay? Pinisil ni Inigo ang braso niya. Oo. Pagkatapos sumagot ay iniwan ni Mia ang binata. Wala kasi siyang gana makipag-usap kahit na kanino, kahit pa sa crush niya. Mia felt guilty and she should not be feeling that way. Pero iyon ang nadarama niya. Sa kabila ng naging pagtrato sa kanya ni Dominic, dapat siguro ay pinakinggan muna niya ito. Pero hindi ba at iyon naman ang kanyang gusto? Ang tantanan siya ni Dominic at kahit kailan ay hindi na gawing plaything? Tama ang ginawa niya. Because he deserved it, she thought. She might have been very harsh on him, but that was what he deserved after all the bad things he did to her. Tumayo siya. Magpapalamig na lamang siya sa veranda. Hinawi niya ang kortina pero natigilan sa nakita. Dominic was standing right next to his car. Magkasalikop ang mga braso at nakatanaw sa direksyon ng kanyang silid. Anong ginagawa niya dito gayong oras na ng gabi? Tanong ni Mia sa sarili. Nang marahil ay napansin ang liwanag na naglalago sa mga kortina, ay agad na sumakay si Dominic sa sasakyan at pinaharurot iyon. Lumabas si Mia sa veranda at tinanaw ang maliit ng imahe ng sasakyan. He left her wondering and confused at the same time. Gustong-gusto nang komprontahin ni Mia si Dominic tungkol sa ginawa nito kagabi pero nag-alangan siya. Hindi niya alam kung paano magsisimula o mas maganda sigurong sabihin na hindi niya alam kung paano kakausapin ang binata pagkatapos niyang itaboy kamakailan. Hi! Napatingin si Mia sa nagsalita.
Nakangiti si Inigo habang naglalakad palapit sa kinauupuan niya. Hello, nakangiti ring bati niya. Nang makalapit ang binata ay naupo ito sa kanyang tabi. Magsasalita sana siya pero nakita niya si Dominic na patungo rin sa direksyon nila. At nakapagtatakang nang makitang kasama niya si Inigo ay nag-iba ng direksyon. Ano ba ang problema ni Dominic? Here. Naisip ko kasi na baka hindi ka pa nagmemeryenda kaya binilhan na kita. Inilapag ni Inigo sa harap ni Mia ang plastic na may lamang Coke, burger and fries. Tipid ang naging pagngiti ni Mia. Thanks, pero hindi ka na dapat nag-abala pa. It's nothing. Natural lang naman siguro sa isang nanliligaw ang gawin ng bagay na to. Ha? Gusto niyang makasiguro na tama siya sa narinig. He smiled shyly and he grabbed her hand and caressed it gently. And then, Dominic suddenly entered her mind. Teka, bakit nga ba niya iniisip pa ang mokong na iyon? Mia, I want to court you. Oo, noon, hindi ko napansin ang mga pagpapakyut mo sa akin. Pero na-realize ko na lang lately na attracted na ako sa'yo. I can't help it. Palagi kang nasa isip ko. Kung noon siguro sinabi ni Inigo ang mga salitang iyon, malamang ay pinanawan na si Mia ng ulirat sa sobrang kilig. Pero ngayon ay hindi na siya nakakaramdam ng saya. Pilit ang ngiting ibinigay niya kay Inigo. Hindi na niya makapasa dibdib ang kailan lang ay labis na paghanga rito. Gusto niyang bawiin ang kamay pero hindi niya ginawa lalo na nang makita si Dominic na palapit na naman sa kanila. Madilim ang anyo ni Dominic habang nakatitig sa kanya. Pero nang makalapit ay nginitian siya. And gosh! Kakaiba ang dating ng ngiting iyon sa kanya. Hi Mia, may I have a minute of your time? May sasabihin lang ako sa iyo. Sana sa pagkakataong to, pagbigyan mo na ako. Napasinghap si Mia. He held her gaze as he gave another smile. She could not say a word. Lalo na nang hawakan nito ang kanyang kamay at igiya patayo. Hindi na naisip ni Mia si Inigo dahil pakiramdam niya, nang mga sandaling iyon ay silang dalawa lamang ni Dominic ang nasa mundo. Walang nagawa si Mia nang ipasok siya ni Dominic sa kotse. She felt like she had been hypnotized by him. Dominic, tanging nasabi niya na makapasok na rin ang binata at simulang paandarin ang sasakyan. Mia, pwede bang humingi ako ng pabor sa'yo? What is it? Saglit siyang sinulya pa ni Dominic. Pwede bang layuan mo si Inigo? At bakit ko naman gagawin yan? Inihinto ng binata ang kotse sa gilid ng kalsada. Hinalas nito ang seatbelt at saka lumapit sa kanya. Just because sasaktan ka lang niya at iiwan. Alam kong type na type mo siya pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo siyang pakisamahan. Nakikiusap? For the first time ay nakita ni Mia si Dominic na ganoon kaseryoso. Nangungusap maging ang mga mata nitong hindi siya nilulubayan. Was he serious? At bakit naman niya kailangang iwasan si Inigo gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya? Hindi ko magagawa ang gusto mo. Mia, please. Nakikiusap, hindi ko alam kung bakit gusto mong gawin ko yan. Dahil ba nakahanap ka na ngayon ng katapat, ganun ba? What did you say? Napabuga ng hangin si Mia. Alam mo na sigurong may balak siyang ligawan ako kaya ganyan ka ngayon sa akin. At paano mo nasabing sasaktan lang niya ako at iiwan? Hindi agad nakahuma si Dominic. Dahil doon ay napagdesisyon na ni Mia na bumaba na ng sasakyan. Pero hindi pa man nakakalayo, narinig niyang nagsalita ang binata. I sent you flowers pero hindi ko alam kung tatanggapin mo kung ipapaalam kong sa akin galing yon. And you're welcome! Malalim na ang gabi, ngunit nananatiling gising si Mia. She was thinking about Dominic and the things he said to her. So what if she did go out with Inigo and eventually say yes to him? But he sent her flowers, which at least to her meant that somehow
She meant something to him. Nakahalukip-kip na lumabas siya sa veranda para lamang magulat nang makitang naroon na naman ito, nakasandal sa kotse at nakatuon ang mga mata sa kanyang silid. Ilang minuto siyang tila naengkanto. Seryosong seryoso ang mukha ni Dominic na sa pagkakataong iyon ay sa kanya na nakatitig. Nang maglandas ang mga mata nito sa kabuuan niya ay napalunok siya. She was wearing a nightie. Pero bukod doon ay wala na siyang ibang suot sa katawan. At sa halip na takpan ang sarili ay nakapagtatakang wala siyang ginawang anuman para pigilan si Dominic na pagsawain ang mga mata sa kanyang kabuuan. Nagdire-diretso siya palabas ng bahay. Mabilis ang kanyang mga kilos. Her parents went out of town kaya hindi siya nangangambang makita ng mga ito. Nang makalapit ay naghinang ang mga mata nila ni Dominic. Hindi niya alam kung bakit kay bilis ng tibok ng puso niya. Nabibingin na siya sa kabog niyon habang parang may sariling buhay ang mga paa na humakbang pa palapit sa binata. And again, she felt hypnotized by his gaze. May kung anong mahika na bumabalot sa kanyang paligid dahil pakiramdam niya silang dalawa lamang uli ni Dominic ang naroon. Hindi siya nagprotesta nang hapitin ng binata at walang sabi-sabing angkinin ang mga labi niya. It was her first kiss. Pakiramdam ni Mia ay hihimatiin siya sa sensasyong dulot ng mga labi ni Dominic na tila sabik na inaangkin ang mga labi niya. She should have protested, pero hindi gumagana ang kanyang isip. Natagpuan na lamang niya ang sarili na tumutugon ng walang kasing init. The kiss was so sweet that she would trade anything for it. It was a piece of heaven. She held his nape as he did the same to her. He started to deepen the kiss, and she was electrified with the sensation it brought. What was happening to her? Pareho silang humihingal nang maghiwalay. I'm sorry sa lahat. Now, just go back inside. Malamig na, baka magkasakit ka. He said huskily. Walang nagawa si Mia kundi ang tumango na lamang. Natagpuan niya ang sarili na sinusunod ang utos ni Dominic. Nang makabalik sa silid ay agad siyang lumabas sa veranda. Naabutan niyang palayo na ang sasakyan ng binata. Natutop niya ang dibdib. God, what just happened was magical. Totoo ba yung nangyari? Talaga bang naghalikan kami ni Dominic? Na parang wala kaming pinagtalunan? Dinaman ni Mia ang mga labi. They were still moist from his kiss. A smile was plastered on her lips as she lay down on her bed. Duda niyang makakatulog pa siya pagkatapos ng nangyari. Naghilamo si Mia sa ikatlong pagkakataon. Gusto niyang kumbinsihin ang sarili na panaginip lang ang lahat na nangyari kagabi, ngunit malinaw na malinaw iyon sa kanyang isip. She and Dominic really did kiss last night. Tumitig siya sa refleksyon sa salamin. Blooming siya kahit kulang na kulang ang tulog. Inayos niya ang sarili at pumasok na sa school. Umiwas si Mia nang makitang naglalakad pa sa lubong sa kanya si Dominic. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagsisirko na naman ang kanyang puso. Tumalikod siya at umaktong lalabas uli ng gate. Nang sa wakas ay lumiko si Dominic ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi pa talaga niya kayang makausap ang binata pagkatapos ng nangyari. O ayaw lang niyang marinig ang mga sasabihin nito tungkol doon. Sisi! Napahinto si Mia sa paglalakad sa hallway nang marinig ang malakas na pagtawag ni Kara. Humahangos na lumapit ang kaibigan. Oh, mukhang milya-milya ang tinakbo mo ah. Nang mahimasmasan ay hinila siya ng best friend niya papuntang mini garden kung saan wala ni isang estudyante. You have to see this. Inilabas ni Kara ang cellphone, nagpipindot at saka iniharap sa kanya. Muntik nang lumabas sa kinalalagyan ang mga mata ni Mia sa nakita. It was a picture of her and Dominic kissing. Hapit ang mga braso ni Dominic sa kanya samantalang siya ay nakalambitin sa leeg nito. Shock na napatingin siya sa kaibigan. Sino? Ano? Bakit may ganitong picture ka?
Nagkandautal na tanong niya. Obviously, this was you and Dominic Roncesvalles. Kumakalat to ngayon sa buong campus. My God! At hindi talaga siya tumigil sa pangaasar sa'yo, di tulad ng sinabi niya. Hindi nakapagsalita si Mia. Nasaktan siya sa kaalamang hinalikan lamang siya ni Dominic para pagtripan na naman. Dapat ay nag-isip muna siya kagabi. E di sana ay hindi ito nangyari. Gusto niyang sumigaw at magwala sa galit, pero kapag ginawa niya iyon ay magmumukha lang siyang gaga. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang kumalma. Kung kanina ay kabog ng kabog ang dibdib niya nang makita si Dominic, ngayon ay triple ang dagundong niyon. Hindi kung sa ano pa mang dahilan, kundi dahil sa galit. Gustong-gusto niyang kalmutin ang mukha ni Dominic para magkamarka iyon. Hi! Pinipigil ni Mia ang mapaiyak. Sinampal niya si Dominic na sa sobrang lakas ay napabaling. Agad na nagmarka ang kanyang kamay sa pisngi nito. Pagkatapos niyon ay inilapit niya sa mukha nito ang cellphone na may larawan nilang dalawa. Shock was written all over his face. I'm not responsible for this. Mula sa cellphone ay tumingin si Dominic sa kanya. He looked as if he was begging for her to believe what he said. I hate you! Palagi mo na lang akong pinaglalaruan. I feel really humiliated. I promise you, darating din ang araw na makakabawi ako sa'yo. Mahina ngunit madiin na sabi niya. Mia, please, believe me. Wala ang kinalaman dito. I swear to God. Mia, please, listen to me. Hindi na siya nakinig pa sa lahat ng sinabi ni Dominic at naglakad ng palayo. Ilang araw nang umiyak si Mia, lalo na nang malaman ng mga magulang niya ang tungkol sa larawan. Her daddy said he was disappointed in her. Dahil nagawa raw niya ang bagay na iyon sa lalaking hindi naman niya nobyo. Maging ang mami niya ay ilang araw siyang hindi kinibo. It was only yesterday when her mom finally talked to her. Nauunawaan na ng ina ang nangyari at nangakong siya ng bahala sa kanyang daddy. Pagkatapos ng isang linggo ay nagpunta na ang mga magulang ni Mia sa Los Angeles para bisitahin ang mga kamag-anak nila. Gusto man niyang sumama ay hindi pwede dahil graduating na siya. She needed to stay in the Philippines. Sisi, okay ka na ba? Pumasok ka na kaya sa school? Tatapusin pa natin ang thesis natin. Halos araw-araw ay tinatawagan si Mia ng kanyang best friend para kumustahin, pero ngayon lang niya nagawang sagutin ang tawag nito. Masama pa rin ang pakiramdam niya dahil sa nangyari. Oo, papasok na ako ngayon, Sisi. Sorry, nagiging cause of delay pa ako ng thesis natin. Don't worry, okay na ako. Sagot na lang niya kahit maging siya ay hindi kumbinsido sa huling sinabi. Mabuti naman kung ganon. Nang magpaalam si Mia kay Kara, ay inayos na niya ang sarili. Hindi siya papayag na maging ganoon na lang ang lahat. She needed to do something para makabawi sa lalaking nanakit sa kanyang damdamin ng hindi iisang beses, kundi maraming beses na. Masaya si Mia nang sa wakas ay makita sa hardbound ang final output ng thesis. Eksaktong katatapos lang din nila sa OJT nang matanggap iyon mula sa pinagpagawaan. Salamat naman at nakaraos na din tayo. We must celebrate tonight. Ani Kara na niyakap pa siya dala ng sobrang kasiyahan. Gusto ko man kaya lang hindi pwede eh. Dadating na kasi sila daddy kaya susunduin ko sila sa airport. Alam mo naman na kailangan kong magpa-good shot sa parents ko, di ba? I understand. Marami pa namang next time para mag-celebrate tayo. Sige, mauna na ako ha. Ingat ka sa pag-uwi. Tumango na lang si Mia. Pero sa halip na pumara ng taxi para umuwi, ay pumunta siya sa plaza para katagpuin ang isang kaibigan. Totoong uuwi na ang mga magulang niya mula sa Amerika, pero ang mga tiyahin lang niya sa ina ang magsusundo. Sinabi kasi niyang kailangan niyang magstay sa school dahil may activity silang dapat tapusin. Saka na siya magigilty dahil sa ginawang pagsisinungaling kay Kara at sa mga kapamilya niya. Anong balita, Dex?
Tanong ni Mia. Isang frustrated investigator si Dex. Kasing edad lang niya ito. Dating manliligaw niya at eventually ay naging kaibigan na lang dahil umpisa pa lang ay sinabi na niyang wala itong mapapala sa kanya. Months later, nagpunta si Dex sa kanya at inaming napilitan lamang ito na ligawan siya dahil na-pressure na sundin ang gusto ng ama, na isang sundalo. At iyon nga ay ang magka-girlfriend na. But Dex was a girl trapped in a man's body. Naintindahan naman ni Mia ang kaibigan kaya pinatawa din agad niya. Mabuti na nga lang at wala talaga siyang naramdaman sa kaibigan dahil kung oo, tinamaan na siya ng lintik. Naging matalik na silang magkaibigan ni Dex mula noon. At nang maikwento niya ang ginawa ni Dominic isang araw na nag-usap sila sa telepono, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Dex at sinunod ang gusto niyang gawin ito. And that was to keep an eye on Dominic. Speaking of Dominic, isang linggo na niyang hindi nakikita ang binata. Aalis siya ngayon. What do you mean by that? Nagtatakang tanong ni Mia. Naupo sila sa pandalawahang bench na naroon sa plaza. Pupunta siya sa Candaba, Pampanga para bisitahin ang pamilya niya. You know what? I have a feeling na hindi talaga totoong mayaman si Dominic Roncesvalles. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Are you kidding me? Isa sila sa pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas. Eksaheradang wika niya. Kaya nga, mula nung magmanman ako sa kanya, palagi ko siyang nakikita na kumakain lang sa isang turo-turo. Gawain ba yon ng isang rich guy like him? Well, this is your time to find out na tama ako. Sundan mo siya sa San Vicente at doon mo lang malalaman kung tama o mali ang hinala ko. Napaisip siya. Bakit hindi na lang ikaw? Tumikwas ang isang kilay ni Dexter. Aba naman Mia Margaret, kaunting hiya naman dyan. Natatawang hinampas niya ang kaibigan sa balikat na muntik na nitong ikalaglag sa lupa. Sobrang payat kasi ni Dex. Aray ha, kung makahampas naman. Sorry! Sige ako na nga. Salamat sa tulong mo girl. Ayon na rin sa lahat ng mga ibinigay ni Dexter na impormasyon, ay nalaman ni Mia kung saan totoong nakatira si Dominic. Mula sa bahay nito sa Solomon Village, ay nagawa niyang sundan ang binata papuntang Pampanga, partikular na sa San Vicente. Gamit niya ang lumang pick-up ng kanyang daddy na itinakas lamang niya. Hindi siya nagpaalam sa mga magulang dahil alam niyang hindi siya papayagan. Lalo na kung malalaman ng mga itong sangkot si Dominic sa kanyang lakad. Mainit pa ang dugo ng daddy at mami niya kay Dominic. Isa lang naman ang gusto niya. At iyon ay ang mapatunayan ang sinabi ni Dex tungkol kay Dominic. Totoo kayang hindi naman talaga kabilang sa alta sosyedad ang pamilya ng huli at nagpapanggap lamang ito? She needed to know the truth. Tiyak na iyon ang magiging isang malaking kasiraan ni Dominic kung totoo man. Iniliko ni Mia ang pick-up nang lumiko ang sasakyan ni Dominic. Sa haba ng biyahe ay ginutom siya. Mabuti na lamang at prepared siya dahil nasa passenger seat sa harap ang bag na puno ng pagkain. Bukod pa sa bag na naglalaman mismo ng kanyang mga gamit. Nagdala siya ng mga damit at pagkain na good for 3 days. Mahirap na at baka kailanganin niyang magstay sa Pampanga. Mabuti na ang sigurado. Nang sa wakas ay huminto ang nasa unahang sasakyan, ay itinabi na rin ni Mia sa di kalayuan ang pick-up. Nakita niyang bumaba si Dominic at nilakad ang malapit na talyer. Nangunot ang kanyang noo nang salubungin ito ng yakap ng dalawang lalaki. He seemed very close to them. What was that supposed to mean? Mabilis na bumaba ng pick-up si Mia at palihim na sinundan si Dominic. Malamang ay ibinalik na ng binata sa totoong may-ari ang sasakyan sa talyer. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Dex sa kanya. Malayo ang distansya niya para hindi mahalata ng binata na may sumusunod dito. Panay rin ang kubli niya sa mga nadaraan ng puno. Nakadisguise siya ng overall black suit at wig na straight at itim na itim gayong natural na kulot at brown ang kanyang buhok. Siniguro talaga niyang hindi siya makikilala ni Dominic oras na mahuli siya nito.
Halos 1 oras ding naglakad si Mia nang sa wakas ay tumigil si Dominic at tinahak naman ang isang hindi sementadong kalsada. Mukhang mamumundok ang loko. 30 minutos ang matuling lumipas. Pumasok ang binata sa isang bakuran na napapalibutan ng mga tanim na orchids. Mabilis at maingat ang mga kilos na nagtago si Mia sa likod bahay at doon ay sumilip sa pagitan ng mga kawayang dingding. There he was, wearing a plain black t-shirt and shorts. Malayong malayo sa nakikita niyang porma ni Dominic Roncesvalles. Mabuti at umuwi ka na, iho. Namiss ka namin ng papay mo. Kumusta ang pag-aaral mo, anak? Kailan ka magtatapos? Tanong ng isang matandang babae kay Dominic. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa revelasyong nasaksihan. Totoo nga kung ganoon. Si Dominic ay anak mahirap. Kung ganoon, ay hindi ito anak ni Mrs. Elisa Roncesvalles na kilala bilang matagumpay na negosyante at nagmamay-ari ng isang clothing line, at ni Attorney J. Roncesvalles na CEO ng Roncesvalles Group of Companies? Mabilis ang mga kilos na inilabas ni Mia ang mini recorder na galing pa mismo kay Dex. Bukod kasi sa pagiging frustrated investigator, mahilig din ang kaibigan na mangolekta ng mga bagay na out of this world. Gaya na lang ng mumunting video and voice recorder na iyon na kung titingnan ay mukhang isa lamang ordinaryong pen. Isang binabae si Dex na gustong maging private investigator. Walang kahirap-hirap na nailusot ni Mia ang mini recorder sa siwang ng dingding. Sa susunod na buwan pa, May, sagot ni Dominic. Teka, nasaan nga po pala si Papay? Naku, alam mo naman yang ama mo, talagang hindi yan aalis sa bukid hanggat hindi dumidilim. Susunduin ko na po. Ako na lang. Dumito ka na muna at bantayan mo ang niluluto ko. Ako na ang susundo sa papay mo. Sigurado akong matutuwa yun pag nakita ka. Mabilis na itinago ni Mia ang mini recorder sa loob ng kanyang bag. Sapat na ebidensya na ang nai-record niya. Ngayon pa lang ay natitiyak niyang makakaganti na siya kay Dominic sa lahat ng mga ginawa nito sa kanya. Pero bakit tila isang bahagi niya ang tumututol sa balak gawin? And what about the kiss they shared? Kasabay ng pag-atras ay ang malalim na pag-iisip ni Mia para lang mabunggo sa kung anong matigas na bagay sa kanyang likuran. Malapelikulang nag-slow motion na napaharap siya. What the hell are you doing here? Explain. Isang salita lang iyon pero tila kulog na nagpakurap-kurap kay Mia. Nasa harap niya si Dominic at puno ng pagtataka ang mukha habang walang puknat na nakatitig sa kanya. Ayoko! Malakas na sabi ni Mia at saka nagtangkang tumakbo palayo ngunit agad ding naagapan ng binata ang braso. Ayoko sabi, ano ba? Get your hands off me! Nagpumigla siya ngunit sadya itong malakas. Wala siyang nagawa nang ipasok siya ni Dominic sa loob ng bahay. Hindi siya makatingin sa mga mata nito gayong magkaharap lang sila. Para siyang nasa ilalim ng microscope sa paraan ng pagtitig ng binata sa kanya. Ano ba? Will you please stop staring at me like that? Hindi tumitinging asik niya. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganyang hitsura. You look really different, Mia. Oh, please. Nakairap na tugon ni Mia. Naiinis siya na nakilala siya ni Dominic kahit nakadisguise na. Sigurado niyang lihim na pinagtatawanan siya nito dahil sa itsura niya. But you look cute. Nagpunta ka ba dito para makita ako? I mean, do you like me now? God! Are you seriously asking me that? Pinagpapawisang tanong niya. Hindi kita type. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita ang binata. Good. What? Dahil hindi rin naman kita type? Oh, come on. Hindi mo ako pagtsatsagang asarin nun kung hindi mo ako type, no? Lakas loob na wika niya. Tumawa si Dominic. Hindi rin, malayo ka sa tipo kong babae. Bakit? Ano bang type mo? Sexy, matalino, maganda, mahinhin.
Inisa-isa ni Mia sa isip ang mga sinabi ni Dominic at sinuri ang sarili kung taglay niya ang mga katangiang iyon. She was almost 100% sure. Oo, matalino at maganda siya at naniniwalang sexy rin, pero hindi siya mahinhin. Ayon nga kay Kara, Amazona raw siya dahil kahit saan ay pwede siya. Hindi kasi siya maarting tao at kilala niya ang gusto ni Dominic, iyong tipo ni Nicole na artistahin. Uuwi na ako, she said. Ayaw na niyang isipin pa ang mga sinabi nito. Not until you tell me the real reason you came here. Iniangat ni Dominic ang mukha ni Mia gamit ang isang kamay. At kakaibang damdamin ang idinulot ng simpleng pagdidikit lang ng kanilang mga balat. Nasasamyo rin niya ang pabango ng binata. Nanayo ang mga balahibo niya dahil doon. Parang nahipnotismong wala nang nagawa si Mia. Buong katapatang inilahad niya ang balak. What was the use of hiding it? Kilala niya si Dominic at alam niyang hindi siya nito tatantanan hanggat hindi siya umaamin. Hindi tumanggi si Mia nang yayain siyang maghapunan ng mag-anak. Dominic's parents welcomed her warmly. Para siyang hindi isang estranghera sa paraan ng pagtrato ng mag-asawa sa kanya. Tuloy ay at home ang feeling niya. She saw how Dominic treated his parents. Napakabuti pala nitong anak. Halos ayaw pakilusin ang dalawang matanda at pinagsisilbihan. Nang magpaalam na ang mga magulang ni Dominic para makapagpahinga, ay naiwan silang dalawa ng binata. Hindi malaman ni Mia kung paano kikilos gayong silang dalawa na lamang ang naroon. Nahihiya siya na inakala pa ng mga magulang ni Dominic na magnobyo sila. Hindi na itinama ni Dominic ang mga magulang at ganoon din siya dahil napangunahan na sila ng mga ito. You are spying on me para makaganti ka, ganon? Maya-maya ay tanong ni Dominic, nangingiti. Isang mahabang sandali ang lumipas bago makasagot si Mia. Tulad nga ng sinabi ko kanina, pero ngayong alam mo na, I don't think you'll let me ruin your image. I'm sure gagawa ka ng paraan para makuha sa akin ang ebidensya ko. Lumipad ang tingin niya sa bag kung saan naroon ang mini recorder. Kalmanteng tumayo si Dominic at nag-umpisang hugasan ang mga pinagkainan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Si Dominic Roncesvalles na walang sino man ang kayang mag-utos ng kahit ano sa St. Paul University, naghuhugas ng pinggan? Ano na lang kaya ang magiging reaksyon ng mga kaibigan nito oras na makita sa ganoong sitwasyon? I thought you were rich. Mahinang wika niya. Lumingon si Dominic. Talaga? Well, this is me. Ngayon pa lang, nakaganti ka na sa akin dahil hawak mo na ang alas para sirain ang pangalan ko. She felt guilty again. Bigla-bigla ay parang gusto na lamang niyang sirain ang recorder ni Dex at umalis na lamang sa lugar na iyon na parang walang nangyari. Kung ganon, hindi ko na ilalabas ang baho mo. Lumingon uli ang binata sa kanya. At anong kapalit? Nakipagtitigan siya rito. Kung gaganti rin lang siya, sa sarili na lang niyang paraan. Hindi na niya sisirain ang pangalan ni Dominic sa eskwelahan at sa halip ay paiibigin ito. Hindi ba at sinabi nitong hindi siya nito type? She would prove him wrong. Dahil iiwan niya si Dominic oras na napaibig niya at tiyak na masasaktan ito ng husto kapag nagkataon. Hindi na nito paglalaruan ang damdamin ng mga babae dahil mararanasan na nito mismo kung paano ang masaktan. That way, makakabawi na rin siya. Be my boyfriend. Walang prenong sabi ni Mia. Muntik nang mabitawan ni Dominic ang hawak na pinggan. No way! Malakas na sagot nito. Nasaktan siya ngunit hindi niya ipinahalata. Iyon lang ang tanging paraan para hindi masira ang pangalan mo. You'll protect me. You'll be around me whenever I need you. You'll do whatever I want. Alam mo naman na gusto ko si Inigo, di ba? We'll show him na tayo na. At kapag napansin na ako ni Inigo at makonfirm ko na talagang may feeling siya sa akin, tapos na ang serbisyo mo.
After that, pwede mo nang kalimutan na may alam ako tungkol sa sekreto mo. What's the use of all this kung graduating na tayo? Gustong batukan ni Mia ang sarili sa katangahan. Oo nga pala, bakit hindi agad niya naisip? Pero mabilis siyang nakapag-isip ng palusot. Pagkatapos ng graduation, alam kong may communication pa tayo dahil napag-alaman kong sa Roncesvalles kayo magtatrabahong magkakaibigan. Sa company kung saan inakala kong CEO ang father mo. My dad also works in Roncesvalles as an account executive. Roncesvalles was a group of companies at talaga namang big time dahil sa lawak ng industriyang hawak tulad ng low-cost housing at e-commerce. Tina-target ni Dominic at ng mga kaibigan na pumasok sa Roncesvalles pagkatapos ng graduation. Kay Aaron nalaman ni Mia ang tungkol doon. Kaya masisira mo pa rin ang reputasyon ko, ganun ba? Just help me get Inigo and we're done. Sa halip ay tugon niya. Itinigil ni Dominic ang ginagawa at lumakad palapit sa kanya. Ipinatong nito ang kamay sa mesa. Inilapit ang mukha sa kanya at pinakatitigan si Mia. Halos maduling siya sa pagtitig sa mga mata ng binata na tila punong-puno ng emosyon. She could smell his breath. And just like that, her heart started beating fast. Namawis ang kanyang ilong. Maging ang paghinga niya ay naging abnormal. What are you trying to do? Dinuduling mo ba ako? He took a deep breath. You're not funny. Anyway, hindi ko alam kung bakit ito ang naiisip mo. But my concern is, I know you can ruin my life with the use of that little damn thing inside your bag. If this is what you want, sige, pagbibigyan kita. I'll be your man until my service satisfies you. After that, we'll forget each other. She was not able to concentrate listening to what he had said. Dahil mas nakakapukaw ang bango ng hininga nitong nasasamyo niya. Siya na ang kusang umatras dahil baka hindi na niya makontrol ang sarili at bigla na lang itong hatakin at halikan sa mga labi. Nakakawala ng bait ang lalaking ito. She took a deep breath. Alright then, it's official. Tumango-tango si Dominic at mabilis na ninakawan siya ng halik sa mga labi. What have you done? Gulat na sabi ni Mia. Nabasa ba nito ang isip niya kanina? He smiled. Just doing my job. Anito at nginitian pa siya. Bitin ba? Just tell me if you want me to kiss you. I mean, give you a real kiss. Ibibigay ko yun sa'yo. Ewan ko sa'yo? Iniwas niya ang paningin. Hindi niya maintindihan ang kabog ng kanyang dibdib. Sigurado niyang nagkukulay makopa na ang magkabilang pisngi niya. Magkahawak kamay na pumasok sina Mia at Dominic sa gate ng St. Paul University. And for her, that just felt so right. His hand fit hers perfectly, as if they were created to hold each other forever. Lahat ng nakakakita sa kanila ay may pagtatanong sa mga mata. May iba naman na agad nakipagbulungan sa katabi at mayroong tumitikwas ang mga kilay. I'm starting to believe that we don't look good together. Mahinang wika niya. Sinulyapan siya ni Dominic. Masyado yata akong gwapo para sa'yo. Nakangising sabi nito, sabay himas sa baba. Sa inis ay kinurot niya ang binata sa tagiliran. Tumatawang lumayo ito sa kanya. Nakita niyang palapit ang mga kaibigan ni Dominic at pagkatapos ay walang sabi-sabing inilayo ito sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Cara pagkakita sa kanya. Paki-explain nga. Nagde-demand na sabi ni Cara. She took a deep breath. Alam na niya ang ibig nitong sabihin. Kami na. What? Nanlalaki ang mga mata ni Cara. Maging ang mga butas ng ilong ay nanlaki rin. Akala ko ba hindi mo siya gusto? Na kahit siya na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hinding-hindi mo siya magugustuhan, na kahit tumanda kang dalaga ay nun ka napatulad mo siya. Anyari? Kung makatanggi ka nun ay ganun-ganun lang? Pagkatapos ngayon, kayo na?
Ano to, joke? Kung makapagsalita ang best friend, ay para bang wala siyang kabagay-bagay kay Dominic. Siya na 5'9" ang height at may balingkinitang katawan at may magandang mukha, hindi na babagay kay Dominic? She was good enough for Dominic. Kahit kunwari lang ang relasyon nila. Hindi to joke, kami na talaga. We just realized that we are in love with each other. We talked, we kissed, at ngayon, kami na nga. Bakit ba hindi ka naniniwala? Nangunot ang noo ni Kara. Ewan ko sa'yo ha, basta wag kang iiyak-iyak dyan kapag, naku, ikaw talagang babae ka. Tatawa-tawa lang si Mia sa sinabi ng best friend. Nang hagilapin ng mga mata niya si Dominic ay hindi na niya ito nakita pa. Nagpaalam siya sa kaibigan para hanapin ang binata. Pero nakarating na siya sa kung saan-saan ay hindi pa rin ito nakita. Habang nasa klase ay hindi pa rin nawala sa isip ni Mia si Dominic. Siguro ay nasabi na nito sa mga kaibigan ang tungkol sa nalalaman niya at natanggap ng mahirap lang at dahil doon ay hindi na siya kailangan pa. Hindi na namalaya ni Mia na nagpaalam na pala ang professor. Inexplain lamang daw nito ang tungkol sa graduation ball sa susunod na buwan ayon sa classmate niya. Siniko siya ni Kara. Okay ka lang? Tumango siya at ngumiti. Nakauwi na at lahat ay hindi na nakita pa ni Mia si Dominic. She was already worried but what could she do? Ni hindi nga niya alam ang cellphone number nito. Kung bakit ba naman kasi nakalimutan niya iyong kunin noong mga panahong magkasama sila. Humarap siya sa salamin na ang nasa isip ay ang gwapong si Dominic sa tuwing nagsasalita na lumilitaw ang dimple sa kanang pisngi. And then something dawned on her. Dapat ay si Dominic ang ma-inlove sa kanya. Pero heto siya ngayon, naluloka na nagsasalitang mag-isa nang dahil kay Dominic. Nalaman nga niyang mahirap lang si Dominic pero hindi iyon naging kabawasan sa pagtingin niya sa binata. Naiinis siya sa sarili. She was hopeless. Suddenly, she did not want to continue with her plan anymore. Ayaw na niyang paibigin si Dominic para iwan at saktan sa huli. Hindi nga ako dapat magsalita ng tapos. Totoo nga talaga ang sinabi mo. Tumayo si Mia at nagtungo sa banyo. Pero pinakatitigan lang niya ang tiled na sahig. Gustong isasara na niya ang sliding door na naghihiwalay ng silid at veranda nang matigilan siya. Nakita niyang nasa labas si Dominic, right there on the same spot. Gusto man niyang puntahan ang binata ay hindi maaari dahil gising pa ang parents niya. Surely, magagalit ang mga magulang niya kapag nakita si Dominic. Mabilis siyang bumalik sa loob ng silid at isinulat sa papel ang cellphone number niya. She crumpled the paper and threw it at him. Agad na dinampot ni Dominic ang papel at tiningnan ang nakasulat. Maya-maya pa ay tumutunog na ang kanyang cellphone. My parents are here, agad na sabi niya pagkasagot sa tawag. Gusto sana kitang kausapin kahit sandali lang. May sasabihin lang ako. God, she missed his voice so much. Ngaling-ngaling talunin na lamang niya ang veranda para makasama lang ito. Hindi pwede. Nagpakipot siya. Please? May kung anong mainit na bagay na humaplos sa puso ni Mia pagkarinig sa salitang iyon. Kay sarap pakinggan. Napaisip si Mia at saka napangiti. Kapag tumatakas siya para magpunta sa party kasama si Kara o hindi kaya naman ay si Dex, ay dumaraan siya sa gilid ng veranda. Doon ay naglalaglag siya ng itinali-taling kurtina para makababa at makatakas. Sa labas kasi ng gate ang hanggan ng veranda. Agad na kumilos siya at kinuha sa ilalim ng kama ang magkakarugtong ng kurtina. Agad na itinali niya iyon sa bakal sa gilid ng veranda at inihagis pababa. What are you doing? Manghang tanong ni Dominic sa kabilang linya. Huwag ka nang maraming tanong. Use it, come here. Parang si Spider-Man na naglambitin si Dominic hanggang sa makaakyat.
Peter Parker, ikaw ba yan? She teased him. Pinisil nito ang ilong niya. Corny. She smiled. Agad na inalis sa pagkakatali ang kortina at ibinalik sa ilalim ng kama. Hinila niya ang binata papasok sa silid. O, anong sasabihin mo? Alam na ni Inigo ang tungkol sa atin. But how? Naupo si Dominic sa gilid ng kama. He confronted me this morning. Narinig daw niyang pumasok tayong magka-holding hands. I told him that you are my girlfriend. Pagkatapos nun, sinapak na niya ako. Nag-aalalang sinapo ni Mia ang mukha ni Dominic at tiningnan kung saan ang tama. Nakita niyang namumula ang kaliwang panga nito. Nang hawakan niya iyon ay napapikit ang binata. I'm sorry, anas niya. Shh, don't be. It's not your fault. Hinawakan nito ang kamay niya. Nakadama siya ng kakaibang ligaya. Kaya sa halip na bawiin ang kamay, ay hinayaan na lang niya iyong hawak ni Dominic. Magpapatuloy pa lang ito sa pagsasalita ng may kumatok. Natutop niya ang dibdib. My God! Hindi ka nila pwedeng makita dito sa kwarto ko. Anong gagawin natin? Nagpapanik na wika niya. Sweetheart, are you still awake? I just want to tell you something. Can I come in? Tanong ng mami niya. Napatingin si Mia kay Dominic na para bang alam nito ang gagawin. Natigilan ang binata bago siya hinila palayo sa likod ng pinto. What? Agad na tanong niya. I'll just hide in the bathroom o sa closet mo o kaya sa ilalim ng kama mo. San sa tingin mo hindi ako mahuhuli ng mami mo? Eh kung tumalon ka na lang kaya palabas ng... Namilog ang mga mata ni Dominic. Are you kidding me? Gusto mo bang mabalian ako ng buto? I'll just hide in the bathroom. Pagkasabi niyon ay tumakbo na ito papasok sa bathroom. Wala nang nagawa si Mia. Ginulo-gulo niya ang buhok at saka binuksan ang pinto para papasukin ang ina. Mom, can we just talk tomorrow? Inaantok na po kasi ako. Kunwari ay humikab pa siya. Tumango-tango ang mami niya. Sige, bukas na lang. Anyway, Iha, I bought you a new brand of shampoo. Kasi 'di ba, nagkakadandraff ka sa shampoo mo ngayon? Eto dala ko ngayon. Inilabas ng ina mula sa likuran ang supot na may lamang botelya at saka nagdire-diretso patungo sa banyo. Oh no! Sigaw ni Mia sa isip, lalo na nang hawakan na ng ina ang seradura ng pinto. Mom, no! Higil niya pero huli na. Nang makapasok na sa banyo ay parang hihimatayin si Mia sa nerbiyos. Thank God at wala roon si Dominic. Malamang ay nagtuloy sa shower area. Are you okay, sweetie? You look tense. Okay lang po ako, ma'am. Ako na po ang bahala sa mga to. Inagaw niya ang dala ng ina. Ang akala ni Mia ay lalabas na ang kanyang mami pero nagulat siya nang aninagi nito ang salamin na naghihiwalay sa espasyo sa banyo at sa mismong shower area. Para siyang sinisilihan sa puwet sa ginagawa nito. Hinila niya ang kanyang mami sa braso. Ma'am, tara na po. Medyo late na kasi kaya. Pero galit na hinarap siya nito. And do you really think you can hide him from me? Nanlaki ang ulo ni Mia. Get out of the shower! Now! Sigaw ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kalamnan ni Mia sa takot. Mom, please! I want the two of you downstairs. Iyon lang at nagmarcha na ang mami niya palabas. Blanko ang ekspresyon ni Dominic nang lumabas ng shower area. Sana pala, tumalo na lang talaga ako palabas. Sira, ano pa bang magagawa natin? Bumaba na tayo dahil baka lalo pang magalit si mami. At ang daddy mo, dugtong nito. Isang malakas na suntok ang isinalubong kay Dominic ng ama ni Mia. Dahil sa pagkagulat ay hindi na nakaiwas pa roon ang binata. And what are you doing here, young man?
After what you did to my daughter? Malakas na sigaw ng daddy niya. Nahihiya si Mia kay Dominic dahil kasalanan niya ang mga nangyayari. Nag-aalalang hinawakan niya ang binata sa braso. Napakamalas nito dahil sa loob ng isang araw ay nasuntok ng 2 beses. Sa pagkakataong iyon, isa kaliwang pa nga naman ito tinamaan. "Hon, calm down. We are here to talk about it." Malumanay ng wika ng kanyang ina na inilayo ang kanyang ama kay Dominic. Nahihiya na talaga si Mia kay Dominic. Kasalanan niya ang lahat at pakiramdam niya ay hihimatayin na siya sa sobrang sama ng loob sa sarili. Gayunpaman ay nagawa niyang hilahin ang binata paupo sa sofa sa tabi niya. "I want to meet your parents as soon as possible." Maotoridad na wika ng daddy niya. Napahagat labi siya nang salubungin ang mga mata ni Dominic. Nasa mga mata nito ang assurance na magiging okay din ang lahat. Sa isip-isip niya, sana pala ay tumalo na lang silang dalawa palabas ng bahay. Hindi bale nang mabalian ng mga buto, at least ay may pag-asa pa silang makatakas sa galit ng parents niya. Hindi ngayong parang gusto na lamang niyang hilingin na lamunin na lang siya ng lupa o ng sofa na kinauupuan nila. "Opo, makakaasa po kayo. But it's impossible for you to meet my parents right away because they are there in States." "Oh." Tila nagliwanag ang mukha ng mami ni Mia. Marahan at palihim na pinisil ni Mia ang kanang kamay ni Dominic na nakahawak sa kanyang kamay na tila ba kumukuha ng lakas doon. Hiyang-hiya na talaga siya kay Dominic. Kinailangan pa nitong maghabi ng kung ano-anong kasinungalingan para lamang sa kanya. She owed him big time for that. Para siyang maiiyak sa labis na sama ng loob sa sarili. Alam niyang nagsinungaling si Dominic para hindi siya makatikim ng galit ng kanyang ama. Oo, at hindi matapobre ang kanyang pamilya. Pero kilala niya ang kanyang mga magulang. Noon ay laging ipinapaalala ng mommy at daddy niya na kaya siya pinag-aaral ng mga ito sa isang dekalidad na kolehiyo ay para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Kaya paano na lamang kapag nalaman nila na nagmula lang sa isang simpleng pamilya ang kanyang nobyo? Tiyak guguho ang mga pangarap ng mga magulang niya para sa kanya. She would be a very big disappointment to her parents. Masasaktan niya ng labis ang mga ito. Pero paano na si Dominic? "I'm sorry." Naiiyak ng usal niya. Sinulyapan siya ni Dominic. Pagkatapos ay pinisil ang kanyang kamay. "You don't look cute when you cry, kaya wag mo nang ituloy." She knew he was trying to console her. Pinigil niya ang nagbabadyang pagtulo ng mga luha. If he was brave enough to face her parents, then she should do the same. "I can see that the two of you are in love with each other. Kaya naman, iho, umaasa ako na hindi mo sasaktan ang anak namin. If we treat her like a princess, I believe that you should treat her the same. What happened before is already a part of our past. May relasyon naman pala kayong dalawa kaya wala nang dapat na ikabahala pa." Mahabang wika ng daddy niya. Marami pang sinabi ang magulang ni Mia, ngunit hindi na iyon rumehistro pang lahat sa isip niya. Dahil abalang-abala siya sa paghahabi sa isip ng dispensa para kay Dominic. Nang sa wakas ay maiwan silang dalawa sa sala, ay agad na niyakap niya ang binata. Nagulat ito, ngunit kalaunan ay hinayaan na lang siya. Umiyak ng umiyak si Mia sa dibdib ni Dominic hanggang sa mailabas na niyang lahat ang mga luhang inipon sa mga nakalipas na sandali. "I'm so sorry." Sisinghot-singhot na sabi niya. She felt his hand on her back, gently rubbing it to comfort her. "It's not your fault." He kissed her forehead, and she found it very sweet. Ang lalaking noon ay walang ginawa sa araw-araw ng buhay niya kundi pagtripan siya. Ngayon ay natagpuan niya na may malambot din palang puso.
may makikita rin siyang kakaibang emosyon na sumasailalim sa mga mata nito. I don't expect you to treat me like a princess though. Tumitig si Dominic sa mukha ni Mia, sabay pisil sa kanyang ilong. Kay swerte mo naman mahal na prinsesa, pero kung yon ang ipag-uutos mo, masusunod po. It was a joke, she knew. Pero hindi siya natawa. Dahil alam niyang susundin lang siya ni Dominic, hindi dahil sa gusto nito, kundi para lang hindi lumabas ang pinakatatago niyang alas laban dito. And she was hurt by the thought. So, sa tingin mo nagseselos na kaya si Inigo? Pag-iiba niya sa usapan. Ang sigla sa mga mata ni Dominic ay agad na nawala. Tumiim ang mga bagang nito. I think we're getting there, sabi nito, hindi na nakatingin sa kanya. Sa pagtataka ni Mia ay tumayo ang binata at nagpaalam na uuwi na. Inihatid niya ito hanggang sa labas ng gate na wala pa ring kibo hanggang sa makalapit sa kotse na malamang ay hiniram na naman ito mula sa mga kaibigan. Wala bang goodnight kiss? Biro niya. Nilingon siya ni Dominic. Tayong dalawa lang naman dito kaya bakit pa? Walang audience na makakakita sa atin kung totoo o hindi ang relasyon na to. Oo nga naman, sabi na lang niya para mapagtakpan ang pagkapahiya. I'll go ahead. Sige, drive safely na lang. Tumango lang ang binata at saka sumakay sa kotse. What is wrong with him? Tanong ni Mia sa kawalan nang nakahiga na siya sa kama. Madilim na ang kanyang silid pero dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata habang nakatutok sa kisame. Nasa isipan niya ang hitsura at inakto ni Dominic kanina. Could it be jealousy? Pero imposible yun. Pero posible din naman, di ba? Hindi na talaga siya makakatulog kung patuloy siyang mag-iisip ng kung ano-ano. Tatawagan na lamang niya si Dominic. Hi! Aniya nang sagutin ng binata ang tawag. Ilang sandaling naghintay si Mia bago narinig ang boses ni Dominic. Gabi na, mahal na prinsesa, matulog ka na. She took a deep breath. I couldn't sleep. Pag-aamin niya. Why? Nagtalo ang isip ni Mia kung sasabihin ang totoong dahilan o hindi. Pero hindi rin niya kinaya. Wala siyang lakas ng loob na aminin ang pagtingin sa binata. Dominic, tanging nasambit niya. Huli na nang ma-realize na may kalakip na anas ang pagkakabanggit na tila ba ng aakit. Napalunok siya. Kay ganda ng boses ni Dominic sa telepono, na kung nasa malapit lang ang binata ay malamang nanayapos na niya at nahalikan sa mga labi. God! Bakit naman halik agad ang naisip niya? Pero aaminin niyang namimiss na niya ang mga halik ni Dominic at umaasa siyang matitikman muli iyon. I wish you were here. Pinalambing niya ang tono. Narinig niya ang paghinga ng binata ng malalim na tila may pinaglalaban ng kung ano. At bakit naman? Nag-iinit din ang kanyang mukha. Napangiti siya. Because I miss you and I want you here with me. I want to see you. I want to look into your eyes. I want to touch your face. I just want to be with you right now. I want to kiss you. Hindi na malaya ni Mia na nakapikit na pala siya habang sinasabi ang mga iyon. Yakap-yakap din niya ang unan na para bang si Dominic iyon. Lalong naging malalim ang paghinga ng binata. I think you'd better go to sleep, Mia. It's really late. In fact, I was already sleeping when you called. Your ultimate love can't hear us. You'd better save all these sweet nothings when he's around, okay? Tila binuhusan si Mia ng malamig na tubig. Napilitan siyang tapusin ang tawag kahit hindi nagpapaalam kay Dominic. Tumagos sa kanyang puso ang sakit na dulot ng mga narinig na salita.
Hindi siya type ni Dominic. Wala itong kung anumang espesyal na damdamin para sa kanya. Nagmukha siyang tanga sa mga sinabi kanina. Sa halip na matulog na, ay tahimik na lamang siyang napaluha. Napakahirap sabihin ng mga salitang iyon pero nagawa ni Dominic. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para bigkasin ang mga katagang binitiwan kay Mia. But what he did was the best thing he could do to keep the wall between them. Ilang beses niyang ipinagkanulo ang sarili dahil lagi niyang hindi napipigilan ang damdamin para sa dalaga. Yes, he was in love with Mia. Mula pa noong first year sila. At matagal na rin niyang pinipigilan ang kanyang damdamin dahil hindi pa pwede. Bata pa ang dalaga para sa kanya. Isa pa ay hindi niya alam kung kaya pa niyang mapanindigan uli ang damdamin pagkatapos ng pangit niyang karanasan sa unang pag-ibig. Plus the fact that Inigo also liked her. Walang sino man sa campus ang nakakaalam ng tungkol sa pagiging related nila ni Inigo. Maging ang mga kaibigan ni Dominic. But Albert learned about it. Si Albert lang sa lahat ng mga kaibigan niya ang nakakaalam ng tungkol sa bagay na iyon. He and Inigo did not talk about hiding it. It just happened. When they entered college, they just acted as if they don't know each other. Matanda lang siya ng 1 taon sa pinsan. Ampon si Inigo ni na Tita Milet at Tito Manny. Bigla na naman niyang naalala si Mia. Wala na siyang pakialam kahit gusto rin ni Inigo si Mia. Kung alam lang siguro ng dalaga na ang mga pang-aasar niya ay paraan lang niya upang mapalapit dito, siguro ay nakatikim na siya ng sapak dahil sa mga kapilyuhang ginawa. He had thought that the safest move to be near her was to become her nightmare on campus. Dahil kung malalaman ni Inigo ang totoong intensyon niya, natitiyak niyang gagawa ito ng paraan para makuha si Mia. Kaya naging maingat siya. Pinalabas niya na inaasar lamang niya ang dalaga dahil ayaw niyang malaman ng pinsan na gusto niya si Mia. Hindi niya kakayanin na makuha ni Inigo si Mia. Hindi na niya kakayanin pang magsakripisyo tulad ng ginawa niya noon. Jessa was his first love. Pero nagparaya siya nang malamang gusto ni na Inigo at Jessa ang isa't isa. He decided to just forget his feelings for her because he did not want any complications. Instead, he became her best friend, and that was a mistake. Dahil iniwan at sinaktan lang ni Inigo si Jessa. Kung naging matapang siya para sa nadarama, ay hindi naging ganoon ang nangyari. Napabuntong hininga si Dominic. Lumipas na ang alaala at pag-ibig niya kay Jessa kasabay ng paglipas ng panahon. Lumakad siya papunta sa minibar. Kumuha ng kopita at nagsali ng alak habang nilalaro-laro ang likido sa wine glass ay nasa isip pa rin niya si Mia. Nalaman na ni Inigo ang relasyon nila kaya naggalit ng husto ang pinsan at sinaktan siya. He knew that his cousin was planning on taming Mia at pipigilan niya iyon. Pero paano kung sa simula pa lang ay si Inigo na talaga ang nasa puso ni Mia? One thing was for sure though, ipaglalaban na niya ang nadarama sa paraang alam niyang tama, sa paraang hindi niya masasaktan ang babaeng minamahal. This time, he would go after his happiness. Hindi na nag-abala pa si Mia na ayusin ang sarili nang bumaba siya sa komedor para mag-almusal. May monthly period siya at hindi na rin nag-abalang magsuot ng pad. Tuloy ay may tagos na siya. She was a total mess when her parents saw her. My goodness, Iha! Matatakot ang lahat ng makakakita sa'yo sa ayos mong yan! Malakas na wika ng kanyang ina. Go back to your room and freshen up! Segunda naman ang kanyang ama. But she did not bother listening to them. Masamang-masama ang loob niya kagabi pa. Wala pa rin siyang planong pumunta sa campus para ayusin ang university clearance.
Mas gusto niyang manatili sa isang tabi at magmukmok. Pakiramdam niya ay napakapangit niya, lalo na nang tubuan siya ng pimple sa gitna mismo ng kanyang ilong. Dumulog si Nikki sa mesa na agad naglagay ng pagkain sa plato. Nagulat din ang kapatid pagkakita sa kanya. "Ate, para kang siraulo sa itsura mo." Tumawa ito. "Kulang na lang sako at laro ang manika, mapapagkamalan ka ng luka-luka sa kalsada." Pinandilatan si Nikki ng kanilang ina. Pero walang pakialam si Mia sa sinabi ng kapatid. Ganoon pala ang pakiramdam ng masaktan ng taong mahal mo. Napakasakit, nakakamanhid sa sakit. "Do you want coffee?" Tanong ng kanyang daddy na tila na alarma na sa inaakto niya. Pati ang kanyang mami ay ipinaglagay na siya ng pagkain sa plato. "Kumain ka na, anak." Itinapat pa ng ina sa kanyang bibig ang kutsara na may laman ng pagkain. Umiling-iling si Mia. Wala siyang ganang kumain o kahit tumikim man lang ng kahit anong pagkain. "Naku! Mukhang nasakta na yan ang Prince Charming niya. Dalhin na natin sa heart clinic si ate," ani Nikki. Wala sa sariling tumayo si Mia at parang zombie na naglakad pabalik sa kanyang silid. Halos 1 oras din ang lumipas nang may kumatok sa pinto. "Sisi, ako to. Tinawagan ako ni tita. Pwede na ba akong pumasok?" "Oo." "Oh God! What happened to you?" Agad na bungad ni Kara pagkakita sa kanya. 2 araw nang hindi nakikita ni Dominic si Mia at nag-aalala na talaga siya. Ni text ay hindi siya nakakatanggap mula sa dalaga. Kahapon pa niya tinatawagan ang dalaga, ngunit laging naka-off ang cellphone nito. What happened to her? He asked himself. He decided to go to her house. Aalamin niya ang sitwasyon ni Mia, and he wanted to see her so much. "Sir, pasensya na po. Ayaw ni ate na makipag-usap ngayon sa kahit kanino maliban kay Ma'am Kara," sabi ng kasambahay pagkatapos maghintay ni Dominic ng halos 20 minutos. Paalis na siya nang may nagsalita. It was Mia. "Hi!" Nakangiting bati ni Dominic. Hindi sumasagot ang dalaga habang bumababa ng hagdan. Inutusan nito ang kasambahay na iwan sila. "What brings you here?" Malamig pa sa yelong tanong nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. It was the first time he had seen such coldness in her eyes. Nakakapanibago. "Babalik na lang siguro ako sa ibang... No, I mean, may sasabihin din naman ako sa'yo kaya dito ka muna." Maaliwalas na ang mukha ni Mia, ngunit ang ngiting ibinigay sa kanya ay hindi umabot sa mga mata. He missed her being jolly. "Let's take a seat." Formal na wika nito. She puzzled him a lot. But come to think of it, he was partly responsible for her acting cold towards him. Malamang ay napahiya ang dalaga dahil sa kanya. Gusto niyang sapukin ang sarili dahil ngayon lang niya iyon na-realize. Malamig sa kanya si Mia dahil sa mga sinabi niya noong huli silang magkausap. Dahil doon ay hindi na niya napigil ang sarili at walang sabi-sabing kinabig ito at niyakap. It felt good to be in his arms. At bigla ay nilipad ng hangin ang pagtatampo ni Mia dahil sa mga sinabi ni Dominic noong nakaraan. "What is it that you want us to talk about?" "You owe me a date." Tiningnan siya ni Dominic. Lalo nitong hinigpitan ang pagkakaya po sa kanya, na ayaw na niyang isipin kung bakit. "Bakit naman? Basta?" Demanding ang ale. "Pero sige, dahil ikaw ang aking mahal na prinsesa, magde-date tayo." Lakas maka-love team. Napalingon sila ni Dominic sa may-ari ng tinig. Si Nikki, may hawak pang baso ng iced tea habang pinagmamasdan sila. Todo ang pagkakangiti. "Hindi na mukhang luka-luka ang ate ko dahil nandito na ang Prince Charming niya. Buti na lang at dumating ka, kuya."
Nagkumala si Dominic at nilapitan ang kapatid ni Mia. Hi! I'm Dominic Roncesvalles. Just call me Kuya Dominic. Tinanggap ni Nikki ang kamay ng binata at kinindatan si Mia. Nikki na lang kuya. Bagay kayo ni ate. Gwapo ka at maganda rin naman si ate. Nakangiting sabi nito at saka nagpaalam. Ngali-ngaling habulin ni Mia ang kapatid at kurutin dahil sa huling mga sinabi. Nag-init ang kanyang mukha sa tinura nitong bagay raw sila ni Dominic. Pero bago pa makapagsalita si Dominic, ay inunahan na niya itong sabihin na hintayin siya at magbibihis lang siya. Hilig to the bone si Mia nang makapasok sa kanyang silid. She wore a summer dress that made her look fresh. She also applied on light makeup to complete her look. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagkamanghang dumaan sa mukha ni Dominic. Hinding-hindi iyon maitatago dahil bahagyang napaawang ang bibig nito pagkakita sa kanya. Pasimpleng sinuri din niya ang hitsura nito. As usual, nakapolo ito na itiniklop ang mga manggas hanggang siko at tinernohan ng maong pants. Lumapit siya ng kaunti. Palaging mabango si Dominic and she loved the way he smelled, plus he looked neat all the time. And God, he was sexy. Dark, dangerous, and unbelievably handsome. Noon ay sobrang kinaiinisan niya ang binata, pero ngayon ay pulos paghanga na lang ang natitira sa kanyang puso. How could she be blind all these years? She could not believe it. If she only had the courage to tell him what was really on her mind, then maybe, just maybe she would feel lighter. Napasinghap siya nang maramdaman ang kamay ni Dominic sa kanyang braso. Hindi na niya namalayang nakalapit na pala ang binata. Agad na binawi niya ang braso dahil naramdaman na naman niya ang kakaibang init na ito lang ang nagpakilala sa kanya. Are you okay? Masuyong tanong ni Dominic. Matipid ang ngiting isnukli niya. Oo naman. Tara na? Sa isang cozy restaurant siya dinala ni Dominic. Bagay na ipinagtaka ni Mia. Sinabi sa kanya noon ni Dex na sapat na kay Dominic ang kumain sa mga turo-turo. Kaya, bakit doon pa siya dinala ng binata? Nangutang pa ba ito sa kung sino para lang ma-afford na dalhin siya roon? Sa loob-loob ni Mia ay nagigilty siya. Hindi na iyon kailangan pang gawin ni Dominic. Let's order? Ani Dominic na tila alam na alam ang mga kilos na kinuha sa waiter ang menu. Hinila niya ang polo ng binata para lumapit sa kanya. Sa iba na lang kaya tayo kumain? Mukhang mahal dito eh. Mahinang sabi niya. Ninitian siya ni Dominic at pinisil ang kanyang ilong. Don't worry. Kapag hindi umabot ang pera sa wallet ko, maghuhugas na lang ako ng mga plato sa kitchen nila. Bulong nito na sadyang hindi ipinaririnig sa waiter. You're not funny. Ako nang magbabayad kung ganun. Nanlalaki ang mga matang tura ni Mia. Tumawa si Dominic sa kanyang reaksyon at maya-maya pa ay inisa-isa na ang order sa waiter. Nagulat pa siya sa dami ng in-order nitong mga pagkain. Nang makaalis ang waiter, ay hinila na naman niya ang polo nito. Sa dami ng orders, ay mukhang kukulangin ang cash niya sa wallet. Sigurado ka ba? Baka, Dominic? Is that you? Napalingon si Mia sa babaeng nagsalita sa kanyang likuran. Tumambad sa kanya ang isang matangkad na babae na animo Miss Universe candidate na lumalakad palapit. Napaka-sexy nito sa suot na mini dress na asul na humahakab sa katawan. Dahan-dahang dumulas ang mga kamay niya sa polo ni Dominic. Tumayo si Dominic. Jessa? Nakita ni Mia kung paano umaliwalas ang mukha ng binata pagkakita sa babae. Parang eksena sa pelikula na agad na yumakap dito ang babae na parang sila lamang ang tao sa loob ng restaurant. God, I've missed you. How are you? It's been a long time, Dominic. Ngumiti si Dominic ng ubod tamis.
I've missed you too, Jessa. I've been trying to reach you after what happened but... Tumawa si Jessa at kumapit sa braso ni Dominic. Oh please, I've already moved on and I don't want to talk about it anymore. Ikinumpas pa nito ang kamay sa ere. Napaka-wrong timing naman ang muling pagkikita ni Jessa at Dominic. First date pa naman nila ni Mia. Ito namang si Dominic, kitang-kita ang pag-aliwalas ng mukha pagkakita sa first love niya. Meron na naman bang hahadlang sa nagsisimulang pag-iibigan nila? Alamin natin sa susunod na kabanata. Abangan!